Kaibigan, bulag ba ang pagpupursige mo? Oh, bago yan, Brother Bo, ah. Oo, kahapon pinag-usapan natin sa Full Tank, di ba? Na may mga bagay-bagay, baka hindi mo kailangan magpursige. Baka yung mga bagay na yun, kailangan mag-move on ka. You know, abusive relationship, isang trabaho na dead end, no? Kailangan, buksan mo naman sarili mo sa bago. Kasi baka blind yung perseverance mo. Yan ang pag-usapan natin ngayon. 4 na tanong na kailangan mo sa pagdidiscern para malaman mo kung tama ba yung pagpupursige mo or bulag. Makinig ka. Be very blessed. Ang una, napaka-practical. Kunyari, nagsimula ka ng negosyo, nagsimula ka ng isang relationship, nagsimula ka ng isang exercise program. Para sa'yo ba yan o hindi? Ito huwag kang mag-give up lang ng basta mag-give up lang na ayoko na, biglaan. Hindi. Magkaroon ka ng timetable, testing period. Para, kunyari, 3 months, susubukan ko tong proyekto na to, susubukan kong negosyo na to, susubukan ko tong exercise program na to. Hindi yung bigla-bigla, ayoko na. Hindi maganda yon. Kailangan may testing period ka, no? Magpupursige ka, 3 months or 6 months, no? Pero after, predetermined, defined, ito na, mag-evaluate na ako. So, you will evaluate the past 3 months or the past 6 months. Then you decide kung parang hindi para sa akin to. Ayun. Nag-gets niyo yan? Importante yan, number 2, very important. Ang kailangan mo ba yung talagang mag-give up na? Sumuko na ba talaga? O baka kailangan mong konting pahinga lang. Take a break. Importante rin yan. Tapos yung after the break, then you discern some more. You can do this with a difficult relationship. You can do this with a project, a business. Baka minsan, baka pagod ka lang. Kailangan ng distansya, mag-isip. Very important. Number 3, ito medyo mas malalim. Ang tanong ganito, do you think you deserve to be punished? Lalim nun. Brother Bo, ano ba yan? Kasi, baka nagpupursige ka, pero maling-mali ang pag-iisip mo sa suffering. Siguro mas maliwanag ito sa isang kwento. May namit ako isang young woman, isang babae. May 2 manliligaw. Yung isa, ang bait na lalaki. Kapitan sa army. Very responsible. Sobrang bait. Maganda yung pamilya. Good values. Tapos yung pangalawang manliligaw niya, lasenggo, walang trabaho, ng ilang tagal na. Alam mo, sasabihin mo sa akin, syempre, pipiliin mo, di ba? Yung number 1 na manliligaw, di ba? Common sense. Ay, nako, pinili niya yung pangalawa. Ang hirap na hirap siya sa kanyang married life. Sobra. Siguro sasabihin mo, ba't ganun? Ang ano naman niya? Sorry sasabihin ko na, ang engos naman niya. Di ba? Ay nako, ang dami ko nang nakita ng ganyan. Bakit? Subconscious, Subconscious. Feeling niya, deserve niya yun. Ang baba ng tingin niya sa sarili niya. Kaya may mga tao, they go through suffering, feeling nila, yun ang kanilang buhay na dapat. Kasi that's what they deserve. Palitan mo yan. Ngayon din, yung label ng buhay, palitan mo. At sabihin mo, ako'y anak ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. God wants me to have joy, abundance. You need to work on that. Very important. Number 4 question. Isipin mo who you will become 10 years from now. Tapos, isipin mo, pag mag-give up ba ako sa ganitong proyekto, relationship, pag mag-give up ako, will I regret or will I have relief? Isipin mo yan 10 years from now. Ano kaya ang isipin mo? Baka makatulong sa discernment mo. Ang ebanghelyo natin ngayon ay mga tungkol sa mga propeta.
na grabe sila. Maski may papatay sa kanila, they will keep on. Okay lang. Kasi kay Lord to. So may mga bagay-bagay talaga you have to persevere. When it comes to your highest values, si Lord, yung commitment mo sa Kanya, di ba? Persevere. Pero, ito yung tanong. Paano mo susundin ang Panginoon? Sa mga paano, yan pwede magbago-bago, di ba? Pwede ka mag-move on. Pero si Lord mismo, persevere. You need to know the difference. I will be praying for you. Let's pray together for the gift of discernment to know whether you need to hold on or you need to move on. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Panginoon, patuloy mong turuan kami. Give us the gift of discernment, Panginoon, so we know whether we should hold on or move on. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. God bless you. Alam ko, masalimut itong topic na to. Baka kailangan mo ng counselor. Call up our counselors, ikwento mo yung situation mo, let them help you discern. Go to Facebook, LOJ Pastoral Care. Doon ka maghanap ng counselor. Maraming salamat. I'd like to invite you kung ang finances mo ang problema mo and you want to work on that, how to grow your finances. I'm a finance teacher and I'm giving my seminar on October 16, Smart Couples Game Plan for Financial Success. Para sa mga may asawa, para sa mga boyfriend, girlfriend, pati sa mga singles who want to prepare for that day when they will have a family. Come and join me. Yung link ay nasa description. God bless you, and I will see you tomorrow.